So ito mga boss ay actual no na pagpapalit ng magneto kit ng Temex 155. Kailangan natin una klasin yung magneto cover, nut ng magneto. And then kailangan natin kalasin yung magneto. So kailangan natin ng puller. So ito yung technique ko pagka may sidecar no mga boss. So ganito yung diskarte ko. So yun, ganun yung technique ko mga boss. So basang basa talaga ng oil. Then kailangan natin kalasin yung 3 bolt dyan na 8mm likod ng stator no. Kung tawagin yung stator plate, yan. So may 3 bolt yan, parang naka-triangle yung pagkalagay. So kailangan natin kalasin yan. Then hihilain natin yan. So tumagas na yung oil. So yan ang oil seal. So bali 4 yung kailangan nating palitan dito. Yan oil seal. So malutong na yan. Kaya tumatagas siya. Yan. So nabasag na nga eh. Yan o. So hindi nababasag yung oil seal na maayos pa no. At susunod natin dito ay kailangan nating tanggalin yung sa ilalim. Yung yan naman is yung sa ilalim 2 serya ng sigunyal bearing ano. O kung tawagin mga boss ay side bearing. So pag tinanggal natin yung bolt na yan no, may washer yan magkabilaan no. Hindi ko lang napakita sa inyo. Yan, paghugot natin yung 2 ser ng side bearing, so may washer din yan sa may kabilang side. Hindi ko lang natanggal, hindi ko na ipakita sa inyo. So yan kasi may papalitan tayo diyang o-ring, no? So paalala lang pala no, pag magkakalas ka nito dapat i-top dead center nyo muna mga boss no. Dito pala sa may taas no, pin ng timing gear, so may spring yan. So ito, inikot-ikot ko dahil medyo matigas, naka gasket maker siya. Din pinukpok ko pa nga, sininsil ko pa dahil mahirap siyang ikutin. So hindi nabubunot to. So matigas. Dahil siguro sa kapit ng gasket maker. So yan, nahila na natin. Ginamit natin ang vice grip. So may washer yan dyan mga boss no. So huwag kayong mag-alala dahil hindi naman makakalas yung timing gear basta naka-timing no. Hindi naman magbabago yung alay niyan. Huwag lang i-kick or huwag lang gagalaw-galawin yung kickstarter. So yun yung una natin papalitan. Pin ng timing gear. So huwag kakalimutan yung washer ano, baka makalimutan nyo. So ito yung o-ring na gagamitin natin una. So yan, kung magpapalit kayo ay suggest na original talaga mga boss para iwas back job at paulit-ulit na gawa. So madali lang naman yan install dyan. Yan, ganyan lang. Tapos ito yung part number, yung parts number pala I mean. Yan, so check nyo na lang para hindi kayo maloko. So request ng may-ari na lagyan ng konting gasket maker. So syempre alam naman natin kanino nga ba tayo susunod no. Syempre linisan nyo muna yung side na yan bago kayo mag-install no. So madali lang yan. Kung medyo nahihirapan ka, alog-alogin mo lang konti, galaw-galaw konti, tapasok rin yan. So na lang yan mahirap. So kitang kita nyo naman kung paano ko ginagawa yan. So hindi kayo maliligaw dyan. So sa pag-install nito medyo kailangan maingat tayo no. So susunod nating install so yung dito sa may pin ng side bearing. So may o-ring din yan dyan. Yung iba naman ang diskarte dito nilalagyan ng ng tiplon no. Siguro kung local, pero pag ganito original so nililinis ko lang yan. Natanggal ko yung mga gasket maker tapos nilalagyan ko konti ng gasket maker kung request ng may-ari.
Pero kung hindi naman, mas maigi na wag nang lagyan kasi original naman yan, magtatagal yan. Para kung sakali magkakalas kayo ulit, so hindi mapupunit. So ganyan lang din mag-install niya, no mga boss. Mas maganda kung lagyan nyo ng konting oil para medyo madulas. So may tamang pag-install niyan, may guide siya, so dapat sakto yung pagka-install nyo. Siya nga pala, pagka in-install yan, no, medyo pinupukpuk yan, hindi mo na dire-diretsong hinihigpitan kasi baka tumabingi, no, yan. So dapat ganyan yung alay niyan. So may konting uka na siya pero okay pa yan. So ito yung sinasabi ko. So may washer yan dyan na tanso at may washer din sa likod. At medyo tumabingi yung ating camera. Yan. So kamay nyo lang muna una yung pag-install ng tornilyo. So ito yung diskarte na ginagawa dapat dyan, no. Ganito, papakita ko sa inyo mga boss. Higpitan nyo unti-unti tapos pukpukin. So baka magtanong kayo bakit kailangan gawin yon. So para lumapat na maayos yung tuser nya, no. Sumakto sa sigunyal bearing, no. Bago nyo higpitan ng todo. Kasi iingay yan pagka hindi sakto yung pagka-install nyan. Pag-andar nyan may tunog kakaiba na, no. Kaya bago nyo ihigpit ng gusto, syempre nakaalay ng maayos, no. So ito naman yung ating papalitan, o-ring to. Ito yung pinakamalaking o-ring. So sa stator plate yung tawag pala nito, no. Stator plate o-ring. So papakita ko rin naman sa inyo yung part number. Ito sinikwat lang natin yan. So sikwatin lang natin. So durog na nga, oh. Nababasag na. Talagang makapal lang yung dito, gasket maker. Kaya hindi basta-basta makakalas yan. Yan, sikwatin nyo lang. So baka magkamali pala kayo sa pag-install yan, yung oil seal na yan. So may tamang pag-install yan. Yung sa may parteng parang may uka, no, paloob. Kasi may nagawa ko niyan is yung parteng parang may hukay, dito nakaharap palabas, no. So baliktad po yun. So linisin muna natin. Then dito nga sinasabi ko sa may-ari na yun, medyo sunog na kanyang stator. So yun yung part number, no, napakita ko naman sa inyo. Yan yung original. So dito hindi ko na nilagyan ng ng gasket maker. Kasi pagka tinanggal ulit yan, no, medyo mahirap. Kaya hindi ko na nilalagyan ng gasket maker yan. Oil yung nilagay ko dyan. So pagdating naman dito sa oil seal, so local, wala tayong nahanap na original. Yan, so local lang. So ganyan. So yung pwesto niyan is papakita ko sa inyo. So nilalagyan ko ng gasket maker yung gilid niyan mga boss, ha. Lalo na pag local para iwas tuklap. Kasi syempre mainit yung makina. Pag tumuklap yan, back job yan, no. Yan, para dikit na dikit yan. So iwasan lang na hindi dumikit sa mismong goma, no, sa loob. Para hindi magasgas agad. Baka kasi kumapit sa sigunyal. So yung tamang pag-install yan ay ganyan, no. Yung may labas na parte, yung may uka is doon nakaharap sa kabila. Yan. Pasensya na kayo, medyo gigil ako dyan sa gasket maker, local kasi, local, no. Para iwas back job. So dito naman, pagdating dito, yan, nilalagyan ko ng oil yan para smooth yung pasok. Tsaka yung dito, yan, lagyan nyo ng oil yan. Kasi may technique din yung pag-install dyan mga boss, no. Hindi lang basta sinasalpak yan. Mamaya papakita natin sa inyo yung mga diskarte dyan. So install nyo ganyan. Sakto nyo yung pin ng timing gear. Yung sa taas, no. Yung may spring yan doon, ha. Makalimutan nyo. Yan yung pag-install dyan. So amat-amat lang yan mga boss, ha.
Di mo kasi may sasalpak agad yan ng diretso. Kasi nga may tumutulak na spring doon. So dapat higpit-higpitan mo lang yan. Halos sabay-sabay yung paghigpit sa kanya, no. Yan, yun yung sinasabi kong pin ng timing gear, dapat sinasakto. So yan, amat-amat yung paghigpit niyan mga boss, no, sabay-sabay. So tatlo naman yan yung tornilyo dyan na 8mm. Sabay-sabay para hindi lumihis, no. Kasi pag lumihis yan, pwedeng mapunit yung o-ring mo o pwedeng maputol. So alam mo na, abono ka pa. Kaya ganyan yung diskarte ko dyan. Sentro lang natin mabuti doon kasi medyo gumagalaw-galaw yung spring. Para iwas sa abono. So yung mga boss, no, kung nagustuhan niyo yung mga ganitong content, no, baka pwede naman pa subscribe, ano. Nag-upload tayo ng video dito, tutorial tungkol sa mga motor, no. Syempre linisin natin tong ano para maganda yung bigayan, magneto. So, pag-install naman ito is kayang-kaya nyo na, isentro nyo lang yung bitak o yung guhit ng kunya, no. So tinutuyo ko yan para malaman ko kung tatagas pa. Yan. Tapos washer, huwag kakalimutan. Nut, alam nyo na, higpitan ng maayos yan. So yun nga lang mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo ang pag-andar nito at ang resulta nito dahil nga sa dami ng customer hindi ko na naalala na videoan ulit. Pero yan, okay na yan mga boss. May ginawa pa tayo dito, nag top overhaul pa tayo kasi mausok yung kanyang makina. So kinalas ko pa yung head niyan kaya hindi ko na videoan. So yun lang, maraming salamat, pa-subscribe naman mga boss.